Hello mga Bishi! Welcome to my mini vlog. For today's video, try natin mag-ala Janela ng Japan voice over. Sa wakas mga Bishi, after 11 days sa ospital, nagbabantay sa aking mother at ito nakauwi na din sa aming munting tahanan at tara samahan nyo ako maglinis at magligpit dito. Naku, ang daming alikabok. Almost 2 weeks din kami doon ni nanay sa ospital pero feeling ko 2 years na kami kasi sobrang miss na miss ko ang aming munting tahanan at miss ko rin maglinis at magligpit dito. Ang una ko ngang nilinis ay aming ceiling fan. Naku, ang daming alikabok at parang pwede na mataniman ng kamote. Kahit hindi pa ako nakarecover sa pagpupuyat sa ospital, nilinisan ko kaagad itong bahay namin kasi parang kating-kati ako at makita na maraming alikabok, panay ang hatching ko. At alam nyo ba, iritang-irita na ako sa boses ko. Hindi ko talaga kaya panindigan itong mahinhin na boses na ala Janela ba? Diyos ko. At ito na nga, back to reality na tayo. Ay, lamdo lang, hindi ko kaya. Hindi ko talaga kaya panindigan huwag ala Janela na boses na mahinhin. At ito na nga mga kabishi, after ilang days kaming lumabas sa ospital, bumalik din ako kasi nga nagpa-check up ako sa doktor. Lately kasi ang dami ko nang nararamdaman. Before mo ospital si nanay, nakaramdam na talaga ako nitong pamamanhid ng aking mga kamay. Parang nangangalay siya. Akala ko sa sobrang pagdadrive lang ba ng motor at saka yung yung heart. Parang sumasakit yung sa may taas ng heart ko sa left side. Ayan, simple kinakabahan ako kasi ginigugol ko. Ayun, ang labas ay stroke ba Diyos ko. At ako naman ay natakot, nagpa-check up ako agad. At ang sabi sa akin ng doktor, hindi naman daw stroke o mild stroke yung naramdaman ko kasi nga normal naman ang aking BP at yung pamamanhid daw ng nagkaka-stroke ay yung mula sa may balikat papunta sa baba ng kamay. Yung sa akin, half lang naman, yung parang sa may elbow ko lang banda. Kaya ayan, sabi niya, for sure pa rin, nagpa-laboratory ako, nirequestan niya ako ng creatinine, blood sugar ko, at saka uric acid, saka sa heart ko yung ECG. At nung makuha ko na nga ang result na ko, normal naman, at syempre ang saya-saya ko, nawala yung kaba ko, yung takot ko, kasi normal lahat ng aking laboratory, maliban sa ECG, kasi yung ECG, hindi ko pa nakuha ang result sa December 4 pa. Yung video ko pa lang ito, last week pa to ng November ko nagawa. Hindi ko lang na voice over. Ngayon ko lang naisipan mag voice over December na kasi madami pa ako nakapinding na mga video. Kaya dapat na ipang-upload. At ayun na nga, sabi ni Doc, stress lang daw ito. Kaya need ko daw magpaburakay. Charot. Siguro nga talaga stress ito. Kasi kapag stress ako, alam mo, pumupunta ako ng bayan, pupunta ako sa ukay-ukay. Ayan, kahit wala naman akong binibili na ukay-ukay, basta makapag-ukay lang ako, makapunta na ako doon, happy na ako niyan. Lately kasi, mga almost 1 month, 2 months din ako hindi na nakapag-ukay-ukay kasi nga, nag-focus ako dito sa ng bahay namin o pagpapaganda yung mga budget ko sa pang-ukay-ukay na order ko sa mga Temu, sa TikTok, ng mga pang-display sa bahay. Kaya ayan, tingnan nyo, medyo nagkakaroon na ng aura yung bahay namin. O diba? Pero alam mo ba, kahapon, pagkatapos ko kuha ng result sa doktor, dumiritso ako sa Liganes. Doon ako dinala ng mga paa ko. Hindi ko na malayan. Nakaakyat na pala ako sa series papuntang Liganes. Doon ay nagpaliwaliwa ako sa ukay-ukay. Kahit wala naman akong binili. Basta makapag-ukay-ukay lang ako doon. Makatingin lang ako ng mga damit na kung basta iwan ko ba. Bakit kapag stress ako, natatanggal yung stress ko kapag nang ukay-ukay ako, nagpunta ako sa ukay-ukayan. So ngayon medyo yung naramdaman ko, gumaan ba? So hopefully nga okay ang ECG ko no. Ang result niya sa December 4 pa to. Sana okay lang, normal lang. Siguro acid to na sumasakit yung sa dibdib ko. Sana maging okay lang siya. Yan lang ang wish ko sa darating na Pasko na
good health lang kami palagi, walang sakit. So hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat sa panonood. God bless us all.